Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Filipino immigrants sa iba't ibang sulok ng ating daigdig, Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon ay kalalabas lamang ho natin ng trabaho at gagala-gala muna tayo, magjo-joyride ho muna tayo. Dito tayo sa kahabaan ng Blumentritt dito sa may Obrero Public Market dito sa lungsod ng Maynila. Dahil kaninang umaga ay nagkaroon nga ng flashing at nilinis yung bahaging ito ng kalsada kung saan makikita nyo nag-improve naman kabayan, no? Kaso merong pa rin pailan-ilan natin mga kababayan naghahagis ng kanilang basura sa daanan, no? Kahit patuloy yung ginagawang paglilinis, pagpapaganda ni Yorme dito sa mga kakalsadahan dito sa lungsod ng Maynila. So good news po, inanunsyo po ng ating Yorme na yung bahagi po ng Quezon Boulevard dyan sa may Quiapo ay inaspalto na ng madaling araw ng DPWH at ng iba pang ahensya, kaya yung mga lubak-lubak na daanan dyan sa may bahagi ng Quiapo ay okay na. Mga kababayan, hindi na siya gaanong mahihirapan yung ating mga motorista na dadaan sa Quezon Boulevard. So dito tayo, no kabayan, sa may Blumentritt. Itong pakanan, ito yung Cavite Street. Yung sa kaliwa, kapag diniretso mo yan na yung kahabaan ng Blumentritt. So dito tayo, kakanan tayo dito sa Cavite Street at titingnan ho natin ano nga ba ang itsura ng lugar na to. Kasi marami nagtatanong sa ating mga kababayan, ano nga ba ang itsura ng lugar na yan? Leonor Rivera Street, kakanan ho tayo dito kabayan. Titingnan natin yung bahaging ito ng kalsada. So ito kabayan, dahil alam naman ho natin pag palengke, talagang kahit bangketa kabayan, may mga parinde sila, may mga gamit. Pero normal lang halos ito kapag palengke o market, lalong-lalo na sa ibang mga lugar. Mas malala pa yung makikita natin dito. Pero ito kapag nadaanan nito ng clearing operation, panigurado may mga masasampahan naman dito, no? O may makakarga yung ating mga clearing operation. Pero ata ano sa tingin nyo, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na dito lamang nakatera dito sa may Leonor Street. So ito yung bahagi ng tinatawag na expressway sa taas. Grabe. Ito pala ang lugar ng Leonor Street kabayan, no? Dati yung dyan sa unahan kabayan, no parking. No parking, pero may mga naka-parking kabayan, no? So dati ay ang dinadaanan nila, kaya may nakasulat dyan kabayan na stop, look and listen. Yan, PIDSing, railroad pedestrian or crossing. Dito yan. Ngayon dahil nga naka-stop na yung tren at di na gumagana yung PNR, hindi ko alam kung kailan ibabalik kabayan. Sa ngayon parang hindi ata gumagana, no? Eto na, babalik na ho tayo kabayan. Tinitingnan lang natin yung ating mapa at para maipakita lamang sa inyo itong bahagi ng Leonor. So joyride lamang ho kayo o tayo, at sa mga susunod na araw kabayan, abangan nyo, marami pa tayong mga lugar na ipapakita sa inyo, hindi lamang dito sa may bahagi ng District 3, District 4, District 1, District 2. Pupuntahan din natin District 5, pupuntahan din natin District 6 at ibang mga lugar dito sa Maynila para maipakita sa inyo kung ano nga ba ang itsura. Pwede nyong i-comment dyan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa ibang bansa na gusto nila makita ang kanilang lugar. Pwede naman nila makita yung kanilang kamag-anak, pwede mag-send ng video. Pwede rin naman gamit sila ng Google Map, pero pwede rin sila mag-request sa atin para mapuntahan yung lugar, lalong-lalo na yung mga lugar kabayan
na mayroong mga gusali na itinayo sa bangketa, kalsada, comment nyo dyan sa baba. Ipapakita ko lamang ho sa inyo base doon sa inyong mga naging komento o sa inyong suggestion, no? Siguro may comment lang tayong kaunti. At kapag nakita yan ng ating Manila City Department, panigurado baka may action. Hindi natin masasabi na may action o wala, dahil nga nakikita ko mga kababayan sa bawat pag-iikot ko dito sa Metro Manila o dito sa Manila ay napakarami pala ng mga bangketa, kalsada na may itinayong mga estruktura. So balik tayo dito kabayan sa may Cavite Street, papunta ng Dimasalang Street o yung kalsada ng Dimasalang. So nagulat ako, grabe ang dami pala. Mas lalong lumala noong nakaraang administrasyon, kumbaga 3 years ago. Alam niyo naman kung sino yung namamahala dito sa Maynila 3 years ago. Dito lang yun sa Maynila, hindi natin alam sa ibang lugar kabayan. Hindi natin alam sa bahagi ng Pasig, Makati, Mandaluyong, Cainta at iba pang mga lugar, no? So dito lang tayo muna, dahil narito at malapit lamang ho tayo sa trabaho natin, at gagala-gala muna ho tayo dito para maipakita nyo o sa inyo ang lugar ng Maynila. So ito, Aurora Boulevard papunta ng Dimasalang. So dito, Dimasalang na ito, ang dami ng mga dumadaan dito. Intersection ho kasi ito. Yan, intersection. Mukhang malikot yata yung ating camera, no? Hindi ko alam kabayan, no, kung gumagana yung ating stabilizer ng ating camera. So, and I hope naman na hindi naman mahihilo yung ating viewers habang kasama ho natin na mag-joyride dito sa bahagi ng Maynila. O, yan kabayan. Eto na siya. So itong nasa kanan kabayan, dito tayo pupunta, Dimasalang Street, kung saan dyan din makikita ang Dimasalang Bridge. Minsan tumitigil-tigil tayo kabayan, tinitingnan ko rin yung kalsada, baka magkamali tayo mag-mention ng pangalan ng street. Nako, may magko-comment na naman hold sa atin dyan, no, magbabash. Pero ito, kahit ganun pa man ay tuloy-tuloy tayo sa pag-update at pag-joyride kasama ng ating mga kababayang OFW sa iba't ibang sulok ng ating daigdig, na natutuwa na nakikita ang improvement ng Maynila. So eto na kabayan ang Maynila. Grabe talaga ang Yorme effect, no? And grabe ang kamandag ni Yorme. Talagang linis ang Maynila, no? Grabe kay Yorme, ibang-iba. So hanggang dito na lamang po. Ito na yung Dimasalang Bridge.